أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدي بنا وهدينا واجعل سببا لمن اهتدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sa pagkakataong ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay pag-usapan natin ang laganap sa ating society o sa ating pamayanan o sambayanan. Na kung saan sa Pilipinas ay kapag ikaw ay nagdala ka sa mga kalsada, lalo na sa mga lugar na kung saan nagtatagpo ang magkasintahan na ito ay tinatawag na rendezvous, ay sadya namang hindi mo maiiwasan na makatingin sa mga bagay na hindi inaasahan. Dahil ito ay publiko na ginagawa ng mga tao, ng mga binata at mga dalaga. Sila ay, sinasabi nila, ay mayroon silang kalayaan na gawin yaon. So, ang akin tinutukoy ay walang iba kundi ang zina. So, bibigyan natin ngayon ng pagpapahayag kung ano ang sinasabi ng Sharia patungkol sa bawal na ugnayang sexual. Isa sa layunin ng Islamikong Sharia ay upang mapangalagaan ang dangal at angkan ng tao. Kaya ang zina, ito ay bawal na ugnayang sexual, ito tinatawag na zina, ay ipinagbabawal. Kaugnay nito ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. At huwag kayong lumapit sa bawal na pagtatalik. Katotohanan, ito ay fahisha, isang malaking kasalanan, at isang masamang daan na nag-aakay patungong impyerno, liban lamang kung ito ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sinabi ng Allah na huwag kayong lumapit sa pangalunya. At hindi niya sinabi na huwag kayong mangalunya. Kasi kung sinabi niya na huwag kayong mangalunya, ay maaring ang isang tao gumawa ng mga bagay na papalapit sa pangalunya dahil ito ay hindi ika nga sabi nating pangangalunya, ngunit ito ay isang mukaddima o pambungad lamang. Pero ang sinabi ng Allah, huwag kayong lumapit sa pangalunya. Ibig sabihin, ipinagbawal ang anumang mga pamamaraan o sabihin natin na gawain na nagdudulot sa isang tao mahulog sa isang tao papunta sa pangangalunya. Ang Sharia ay humahadlang sa lahat ng daan at paraan na maaaring mag-akay sa paggawa ng zina sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hijab, belo o sa mga kababaihan, ito na tawag na hijab o abaya, at pagbaba ng paningin, at pagbabawal ng solong pakikipag-usap sa hindi mahram o babaeng hindi maaaring mapakasalat, diba ba? So ito lamang sa mga pamamaraan kung saan ay maaaring maiwasan, ay talagang maiwasan ang tinatawag na nakapagdudulot sa paggawa ng zina. Ang mga may asawang lalaki na nakagawa ng pakikipaapid ay ginagawa ng matinding uri ng parusa na pinapatay sa pamamagitan ng pagbato upang sa ganoon kanyang malasap ang bunga ng kanyang ginawa at upang sa ganoon ay kanyang tinatawag na upang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay magdusa katulad lamang ng pagpapasarap ng lahat ng bahagi ng kanyang katawan nang ito ay kanyang ginawa ang zina. Ang mapangalun niyang binata ay pinarurusahan ng 100 o 100 hagupit na nasasaad sa Sharia. Dagdag pa sa kahihiyang kanilang kaharapin na ang parusang ito ay sasaksihan ng mga pananampalataya at ang kahihiyang magtabo at magtataboy sa kanila mula sa kanilang bayan at ang pinangyarihan ng krimen sa loob ng buong isang taon. So dito, ang parusa ng isang may pananagutan o sabi nating isang babae o lalaki na may asawa ay stoned to death. Samantalang ang parusa ng isang babae o isang binata o isang dalaga ay 100 lashes lamang ang tinatawag na parusa. At ito ay kasama pa nito yung gagawin ito sa public at pagkatapos ay tataboy siya mula sa lugar na yaon sa punta sa ibang lugar sa loob ng isang taon. Hinggil sa parusa sa libingan naman, ang mga lalaki at babaeng nagkasala ng zina ay ilalagay sa pugon na ang itaas ay makipot at ang ibaba ay malawak. At sa ilalim nito ay may apoy at sila'y pawang nakahubad doon.
Kapag ang init ng apoy ay tataas, sila ay hihiyaw at papaitaas hanggang sa halos lumabas na sila sa itaas nito. At kapag ang init ng apoy ay humupa, sila ay magkakandahulog pabalik. Ito'y paulit-ulit na gawain sa kanila hanggang sa takdang oras ng paghukom. Ang matindi pa nito ay kapag ang isang tao ay patuloy sa paggawa ng pangangalunya kahit na siya'y matanda na bagaman binigyan siya ng Allah na pagkakataong magsisisi sa kanyang mga kasalanan, hindi niya ito managawa hanggang sa sumapit sa kanya ang kamatayan. Ito ay parusa sa kanya na sinabi o niunat ni Abu Hurairah na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Shaykhun zani wa malikun makadzab wa a'ilun mutakabbirun." Ay may tatlong uri ng tao na hindi kakausapin ng Allah o di kaya pupurihin o susulyapan man lamang sa araw ng paghukom muli. Sa kanila ay isang masakit na parusa. Ang matandang taong nangangalunya. Matanda na, mahilig pang mangalunya. Pangalawa, ang haring nagsisinungaling. Pangatlo, at ang mahirap na taong palalo o matigas ang kalooban. Kabilang sa tinatawag na masasamang pinagkakakitaan ay ang tinatawag na kinita ng bayarang babae, yung mga pukpok, ika nga, sabi natin mga prostitute mula sa paggawa ng zina. Ang bayarang babae na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang katawan ay walang pag-asang tatanggapin ang kanyang panalangin kapag ang pintuan ng kalangitan ay magbubukas sa gitna ng kalaliman ng gabi. Ito ay naiulat mula sa Muslim mula kay Muslim. Ang kahirapan at pangangailangan ay hindi tuwirang dahilan, mga kapatid, upang labagin ang hangganang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwede sabihin, mahirap, ito lang yung tinatawag na option kung na gawin a'udhu billah. Kanilang justify ang kanilang mga pagkakasala at ginagamitan nila ang rason na yun upang sa ganun maipagpatuloy nila ang kasalanan na yun. Ito ay hindi katanggap-tanggap, subhanallah. May lumang kasabihan na ang malayang babae ay gugustuhin pang magutom kaysa kumita sa pamamagitan ng pagpapasuso. Paano pa kaya ang kanyang masilang bahagi ng katawan? A'udhu billah. Sa panahon ngayon, lahat ng pintuan ng imoralidad ay nakabukas at ang syaitan at ang kanyang mga katulong ay ginagawang napakadali sa tao ang gumawa ng kasalanan. Ito ay sunundan pa ng paglaganap ng tabarruj o walang pakundangang pagbibilad ng katawan at ang pag-alis ng belo o hijab ng mga kababaihan, ang pagtingin sa mga bagay na hindi dapat tingnan, ang laganap na pagsama-sama ng lalaki at babae, ang di mapigilang pagdami ng mga immoral na babasahin at malalaswang pelikula, ang malimit na paglalakbay sa mga bulok na mga bansa, ang pagpapatayo ng mga bahay aliwan, mga discos, sabi natin mga bar at iba pa, ang patuloy na pagyurak sa dangal ng tao at ang pagdami ng bilang ng mga anak sa pagkakasala at aborasyon. So, ito yung mga bagay na kung saan ay, subhanallah, ay naging, sabi natin, patibong ng syaitan at gayon din ay ito yung ginawang daan ng syaitan at kanyang mga katulong para ang mga tao ay madali nilang tahakin ang pagkakasala, higit lalo ang tinatawag na zina. Ya Allah, Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna ajtinaba. O Allah, hinihiling namin sa iyo na ipakita sa amin ang iyong habag at pangalagaan kami laban sa immoralidad. Hinihiling namin sa iyo na padalisayin ang aming mga puso at panatilihing malinis ang aming mga sexual na pamumuhay at pangalagaan kami laban sa anumang bagay na haram. Allahu a'lam, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.